So, 3, 2, 1. Okay, so ngayon po, hindi na po natin papatagalin. Okay, so ito pong Excited ating... ako. Excited ako, Brother Jim, sa topic talaga. Ako lagi naman ako excited. Okay, so hindi patagalin ang ating maghahayag ng salita ng Panginoon Diyos. Isa sa masipag nating leader ng ating church. Okay, so simulat sa pool pa lang, bata pa lang ako. Naging cell leader ko to. Lodi ko to, tol eh. Lodi ko to. Okay. So, sa tingin ko, talagang malaki siya, matangkad. Okay, so talagang isa sa masipag ng JCLM Sukol na coordinator, talagang maasahan sa lahat ng bagay, anumang aspeto ng buhay ng isang tao, no? So, okay, i-welcome po natin, walang iba, no? I-welcome po natin ang ating brother, Benji Senyar. Magandang araw po sa ating lahat at purihin po ang Diyos sa araw na ito na kung saan ay patuloy na pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. Kaya naman patuloy na uunahin ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon na kung saan ay Siya ang nagbibigay ng buhay at ng lakas. At ikalawa ay ang ating pastor. Walang iba kundi ang ating Reverend Gabriel Villanueva Cubio Jr. Palakpakan po natin siya sa ating Panginoon. At batiin po nating lahat mga lahing JCLM Kalamba ang ating pastor ng Happy Pastors Month. At syempre, kung meron po tayong maipapaabot na talagang magpapatibok ng kanyang puso, magpapaligaya ay gawin po nating lahat. At ngayon pong araw na ito ay nais ko rin pong batiin ang ating pastora na kung saan ang miracle ng Panginoon ay kanyang nararanasan, ang himala ng Diyos, at nawa ay patuloy na mangyari ang kalooban ng Diyos, mabubuting mangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang buong pamilya, sa pamilya ng ating pastor at pastora. Ganon din binabati ko po ang aking biyanan, isa po sa nakasubaybay po dito sa project ngayon, kay Nanay Lourdes Lebrilla, at ganon din po sa aking may bahay, walang iba kundi si Sister Lani Senyar. Yun po yun. At lahat po ng mga ka-primary 12 po dyan, na nandyan po kayo, at yung wala, binabati ko po kayong lahat. At ganon din po ang lahat ng cell leaders ng lahing JCLM Kalamba. Ngayon pong araw po na ito ay napakahalaga ng ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Yung salitang umasa ay talagang kailangan po natin. Ulitin ko po yung salita, no? Na ibinibigay po sa atin ng Panginoon ngayon, yung salitang umasa o umaasa. Ayun po yun. At makikita po natin sa buhay po ng tao, kailangan po natin yan. Pagsilang pa lang ng bata sa kanyang pag-uha, umaasa na po siya na ito ay isang pangungusap sa kanyang magulang na mayroon siyang pangangailangan. Andiyan pa po ba kayo? Yan po ang katotohanan. Kaya naman yung salitang umasa ay mula sa pagkasilang ay ando na po ang salitang umaasa. Ang kahulugan pa po nito sa Tagalog o kawikaan o talasalitaan ay nangangailangan. Kaya naman ang tao ay hindi lamang umaasa kundi nangangailangan, sapagkat makikita po natin hanggat siya ay bata, hindi niya sasabihin na siya ay wala ng kailangan. Kaya naman itong ating pag-uusapan ay napakahalaga. Totoo po ba na lahat po ng tao na nabubuhay sa mundong ito ay dapat umaasa? Ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kaya lang hindi naman dapat habang buhay. Dapat po ito ay sa tamang oras at panahon na tayo ay kanilang kinalinga, minahal at ipinrovide ang lahat ng ating pangailangan nang tayo'y umaasa. Huwag naman habang buhay tayo'y umaasa sa kanila. Kaya nila tayo pinag-aaral at inaayos ang ating buhay para pagdating ng tamang oras, tayo naman ang kanilang aasahan. Andiyan pa po ba kayo? Ganon din po, pagka tayo ay nasa eskwelahan na, tayong mga estudyante ay umaasa sa ating guro, sa ating magulang. Lalo ngayon, pandemic,
Ang mga estudyante ay nasa bahay lang ang kumukuha ng kanilang mga module para mag-aral, ay ang kanilang mga parents or guardian para makuha ang kanilang pag-aaralan sa buong 1 linggo or 2 linggo. At ibabalik ang kanilang pagsusulit na nagawa, kukuha na naman ng module, kaya ang mga bata ay umaasa at umaasa. Pero sabi ko nga po, wag naman habang buhay. Yung may pamilya ka na, dapat tumatayo ka na sa sarili mong paa. Huwag ka nang umasa. Andiyan pa po ba kayo? Kaya ang mga manggagawa ay umaasa sa kanilang pinagtatrabahuhan o kanilang kumpanya. Ganun po kahalaga. Kaya nakakatuwa nga po, ang mga mamayang Pilipino ay umaasa sa ayuda ng gobyerno. Ayun po yun. Kaya yung salitang umaasa ay napakahalaga. In English po ito ay depend. At ang napakahalaga po nito, ang opposite po nito ay independent. Pero ngayon, dahil po tayo ay nakadepend sa ating magulang, sa ating guro, sa ating guardian, sa ating gobyerno, mahalaga po itong ating pag-uusapan. Nandyan na po ba kayo? Para naman makita po natin, kailangan pa ba akong umasa? O ako naman ang dapat asahan? Yan po yung magandang tanong. Kaya sa araw pong ito, basahin po natin ang salita ng Diyos na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay nasa church ngayon, wala po tayong ibang inaasahan, o kung tayo ay nasa lahing JCLM Calamba, mga kaprojen, wala tayong ibang inaasahan kundi ang ating pastor, ang ating sa leaders. Lalo't higit, ipinapakilala ko po sa inyo ang ating Diyos na makapangyarihan. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 23, talatang 1 hanggang 6, ay ganito po ang ating mababasa. Ulitin ko po, in Book of Psalms, chapter 23, verse 1 to 6, ay ganito po ang ating mababasa. Sundan niyo po at pakinggang mabuti ang babasahin ko po. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakin niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Tayo po'y sumandaling yumukod at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, minsan pa nahayag na naman ang iyong makapangyarihan salita sa aming kalagitnaan. Patunayan mo, O Diyos, na ito'y merong kapangyarihan upang kami bigyan ng kalakasan at buhay sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. At kaya kaming pagpalain higit pa sa aming pangailangan kapag nahayag ang iyong salita. Ito nawa ay magbigay liwanag at katotohanan sa buhay ng iyong mga anak. At habang pinapakinggan nila, ito ay magkatawan tao, magbigay buhay sa kanila upang ito'y magkaroon ng kapangyarihang magawa nila ang iyong kalooban. Kaya minsan pa iniimbitahan namin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng aming Kristo upang ang bawat salita, bawat mensahe na mahayag, ito'y maging kayamanan ng bawat isa po sa amin. Kaya minsan pa sinasansala namin at sinasawayan lahat ng uri ng gawa ng kaaway na Satanas. Siya ay wala ng karapatan para kami ay wasakin, ikulong, ibilanggo sa lahat ng uri ng kasalanan at sumpa na ayaw mo, Panginoon, mangyari sa aming mga buhay.
dahil nangako ka na kami ay bibigyan mo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya minsan pa, magliwanag ka, magningning ka, at ikaw ang mataas sa banal na gawaing ito, O Diyos. At sa lahat ng mga gumaganap sa banal na gawaing ito, pagpalain nyo na po sila ng lubusan, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, at pagpalain nyo din po ang lahat ng iyong mga anak na umattend sa online na ito, O Diyos, para ikaw ay bigyan ng papuri at parangal sa kanilang mga buhay. Nawa, patuloy na patnubayan niyo po kaming lahat at pagpalain. Sa iyo ang parangal, papuri at pasalamat. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Iyon po, balikan lang po natin ang Book of Psalm o awit na ating binasa ay napakahalaga. Hindi po ito maisasama sa Bible o sa compilation ng Biblia kung ang aklat ng awit ay hindi ito na mahalaga sa tao. Niloob ng Diyos na ito ay magkaroon ng author, sabi po dito, a variety of authors o variety of writers including David, Solomon, Asaph, and even Moses. Ulitin ko po, ito pong Book of Psalm ay marami po ang author or writers na ginamit ang Diyos para mabuo po ang chapter 1 to chapter 150. At nasulat po ang aklat ng awit noong 1440 to 1430 BC upang sa gayon, ngayong tayong sa present na nabubuhay ay mapag-aralan, matuto, at mapakinabangan po natin ang salita ng Diyos. At ang nilalaman po nito, una, sabi doon, God is worthy of all worship. Alam niyo po, kaya nga po aklat ng mga awit, wala pong iba na nais ang Diyos na makita ang tao na sambahin at purihin ang Diyos sa kanyang buhay. Ikalawa, God will defend His people against their enemies. Kaya kapag binabasa po natin ang Book of Psalm, God is our defender. Kaya itong ating topic na pinag-uusapan, ibaba po ng media ay Defend on God. Sa Diyos lang po tayo aasa. At talagang ang Diyos, talagang pag sa Kanya tayo umasa, ay Siya po yung magdi-defender po sa atin. Siya yung ating tagapagtanggol. Lahat na, ika nga ay ibibigay sa atin ng Panginoon sa ating pag-aaralan pong ito. Sapagkat sa ating binasa, sabi po doon, ang Diyos ang mabuting pastol. Na nagpakilala ang ating Panginoon Kristo, He is the good shepherd. At kung itutuloy po natin, sabi doon, being in relationship with God in the key to all joy and security. Ganun po ang nais ng Diyos. Habang binabasa natin ang Book of Psalm, mararanasan natin ang tunay na kaligayahan at secured tayo sa piling ng Diyos. At nakakatuwa po dahil sa Psalm chapter 9 verse 1, ganito po ang ating mababasa. Sabi po doon, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell all the miracles you have done. I will be happy because of you. God Most High, I will sing praise to your name. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. At nakakatuwa po ang Book of Psalm, sabi ko nga po, meron pong 5 books ang kabuuan ng Book of Psalm. Una, ang Book 1 ay sa chapter 1 hanggang chapter 41, verse 13. At ang Book 2 ay chapter 42 hanggang chapter 72, verse 20. At ang Book 3 ay sa chapter 73, verse 1 to chapter 89 to verse 52. At ang Book 4 ay sa chapter 90, verse 1 to 106 chapter, verse 48. And Book 5 sa chapter 107 verse 1 to 150 verse 6. Ganun po hinati-hati ang Book of Psalm o ang aklat ng mga awit. Ngunit ipinapakita lang po sa atin ng Panginoon, ito pong aklat ng awit ay kompleto na para purihin natin ang Diyos, para maranasan natin ang
presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng ating Panginoon. Sa ating pinag-aaralan na ang ating title ay 2021 to be fruitful, depend on God. Una, sabi po sa verse 1 and 2, kung babalikan po natin at pag-aaralan, sabi po doon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Ganun po kabuti ang Diyos. Ano po ang message ni Lord dyan? Sabi po doon, para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, una, depend on God in His divine provision. Pagka sinabi pong divine, ito po yung godly nature o yung God nature na kung saan yung katangian ng Diyos, walang iba kundi ang ginagawa ng ating Panginoon ay i-provide ang lahat ng pangangailangan ng mga tao. Kung babalikan po natin ang Book of Genesis, hindi hayaan ng Diyos na tayo po ay talagang mapapunta sa kawalan, sa kapahamakan, kundi sa unang araw pa lang, inayos na ng Diyos ang lahat ng pangailangan ng tao bago likhain ang lahat ng tao o ang tao. Yun nga po si Eva at si Adan. Kaya nais ng Diyos sa araw po na ito, makita natin, kapag tayo ay nakadepende sa ating Panginoon, kaya nga po nakakatuwa po, pagka po tayo ay nagpipild up ng ating resume or biodata, meron po tayong pinipill upan doon na dependent. At kung sa iba pang mga government agencies na hinihingi po yung ating mga dependent. Kung ikaw ay nanay o tatay na mayroon trabaho, nakatala doon yung iyong mga dependent. Pagka tayo ay dependent, syempre mayroong nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan kasi sa kanila tayo umaasa. Nandyan pa po ba kayo? Kaya makikita po natin yung ating pinag-aaralan, pagka kay Lord tayo umasa, ilagay nyo na po ang inyong pong sarili. Kaya lang ang tanong, lahat ba ng tao ay nakakaranas ng provision ng ating Panginoon? Ng divine provision ng ating Panginoon. Marami kasing klaseng provision sa mundo. Pero kakaiba ang divine provision ng Panginoon. Kay Lord lang po ito nanggagaling. Bagamat sinabi ko nga, ang gobyerno natin nagpo-provide para sa mga apektado ng COVID-19. Ang mga magulang nagpo-provide para sa pangailangan ng kanilang mga anak. Ang kumpanya nagpo-provide para sa kanilang mga trabahador. Makikita po natin kahit ang church nagpo-provide sa mga tao na umaattend doon sa church na kanilang inaatinan. Nakuha niyo po ba? Kaya naman ang provision ng Diyos, makikita po natin ang miracle ni Lord para po sa lahat. Nakaprovide na po ang lahat. Pagka sinabi po natin hindi, wala kang nararanasan sa provision ni Lord, niluluko po natin ang ating sarili. Wala po tayo sa tamang pag-iisip na kung saan hindi pwede nating sabihin walang provision si Lord. Papaano po yan? Kapag ikaw ay gumising sa umaga, makita po natin nakaprovide na po lahat ng ating pangailangan. Andyan ang hangin, andyan ang pagkain, andyan ang tubig. Lahat ng pangailangan po ng tao ay pinrovide na ng ating Panginoon. Kahit sa unang tao, nandun na po ang provision ng ating Panginoon. Kaya kung babalikan po natin ang talata na ating binasa sa verse 1 and 2, mapapatunayan po ng Diyos na siya ang mabuting pastol at siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Sabi po doon, una, hindi ako magkukulang. Sabi po doon. Sabi nung writer sa Aklat ng Awit, binanggit niya po itong salita na ito ay hindi magkakabula. Sabi niya, na-experience niya, hindi ako magkukulang. Tingnan po natin ngayon ang ating mga sarili. Ano man ang ating kalalagayan, kaya mo bang sabihin, hindi ako nagkukulang? Sige po, pwede nyo pong i-comment. Hindi po kayo nagkukulang. At ang ikalawa, sabi po doon, pinahihimlay sa mainam na pastulan.
Ganun po kabuti ang Diyos. Pinrovide na po lahat yan. Kaya nga po, meron po tayong cell group, di po ba? Ang cell leader po natin, ginagamit ni Lord para i-provide po yan. Yan po ang mainam na pastulan. Yung cell group po na yan. Ang ating church. Kaya nga po, meron po tayong Sunday cell celebration at saka project na ginaganap para maranasan natin itong binabanggit po dito na talagang ang Diyos, pagka ikaw ay nakadepend sa Kanya, ipoprovide niya ang lahat para sa iyo. Saan ka pa? Di ba? Kay Lord lang natin mararanasan yan. At sabi pa po doon, inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Ay, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya, pag ikaw ay nag-depend sa Diyos na makapangyarihan, mararanasan po natin ang divine provision ng ating Panginoon. Kahit pa ikaw ay dumaan sa kadiliman, sa anumang pagsubok, paghihirap ng iyong buhay, lahat po yan may provision si Lord. Kahit na dumaan ka sa test at trial ng iyong buhay, ay magtatagumpay ka. Why? Puprovide na ni Lord ang mga bagay para magtagumpay ka. Like Joseph, like David. Diba? Makikita po natin ang salita ng Diyos, hindi lamang siya istorya o kasaysayan, kundi sabi nga, history repeat itself. Kaya kung ikaw man ay nasa kalalagayang iyan, ipinapaalam sa iyo ni Lord, lahat ay puprovide niya para malampasan mo ang mga bagay na iyan. Kaya naman, ang gawin lang po natin mga kaprojen, mga kalahing JSLM, depend on God in His divine provision. Unless, sa iba ka umaasa. Ulitin ko po, unless, sa iba ka umaasa. Kanino ka nga ba umaasa? Yan po ang question. Kapag ka ang inasahan ng tao ay ang mga bagay sa mundong ito, temporary lang. Walang kwenta, walang saysay, walang kabuluhan. Pero pagka sa Diyos ka umasa, ang lahat ng bagay na mangyayari sa iyong buhay, makikita mo ang ipinapangako ng ating Panginoon Kristo sa John 10:10, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Wala ka mang pera ngayon. Pag umasa ka kay Lord, bukas, meron na. Tandaan niyo po yan. Kahit nga yung experience ni Abraham, di ba? Kung babalikan po natin ang ipinapaalay na si Isaac sa ating Panginoon para ma-test siya sa trial ay kung papasa siya o hindi, makikita po natin si Lord ay nung i-offer na si Isaac, ipinrovide ng Diyos alin? Ang isang hayop para iyalay sa ating Panginoon. Kaya naman, kung tayo ay katulad ni Abraham, yung hawak-hawak nyo po dyan ay hindi nyo mabitiwan. Kayo po ang nakakaalam kung ano po yung hawak nyo ngayon. Yan man ay asawa, anak, pera, o kung ano man ang possession nyo. Kung nasa test at trial kayo sa harap ni Lord, makapasa po tayong lahat. Sa ating pinag-uusapan, depend on God in His divine provision, makikita po natin, maraming tao sa Bible na nakapasa, katulad ni Joseph, katulad ni David, nang mag-depend sila kay Lord, ipinrovide ng Panginoon ang lahat, hindi lamang blessing, hindi lamang katagumpayan, kundi makita natin pati promotion ibinibigay sa kanila ng ating Panginoon. Kaya kapatid, ito yung oras at panahon na nangungusap ang Diyos. Okay lang umasa kay tatay, kay nanay, kay kuya, kay ate, sa teacher, sa ating presidente, sa mga lahat ng tao at mga bagay sa mundo. Pero wag natin kalilimutan, hinahanap ni Lord kay sa Kanya tayo mag-depend. At inuulit ko po, kung may Masing Garcia akong napanood nung ako'y bata, na cartoons na paborito ko, ang title niya ay The Defender of the Universe. Yun po yun, no? Kung yung mga kabats ko po dyan, makikita po natin, sila po yung ating tagapagtanggol, sila yung ating taga-provide ng ating mga pangailangan. Iyan po ang Panginoon natin, na kung saan, kung nasa gitna ka man nakagitpitan, kawalan, tutulungan niya po tayo.
Why? Kasi si Lord ang ating